Hello, good day everyone. So for today's video, we're going to discuss our movie entitled Summer Hill. So, ang context ng movie na ito ay student-centered sila to the point na yung rules and regulations ng school na yon sila mismo yung mga estudyante yung gumagawa. And then yung mga consequences and all, pati yung mga members ng board is mga estudyante mismo. So, based sa napanood kong movie about Summer Hill, ang isa sa mga strategies na ginagawa ng teacher para sa mga student nila is hinahayaan nilang yung student mismo nila yung makaresolve sa problema. Halimbawa na lamang dito is kunyari may meeting. Hinahayaan ng mga teacher yung mga student na sila mismo yung magplano kung ano ba yung mga dapat nilang gawin para ma-resolve nila yung problema. O hinahayaan mismo nila na yung student nila yung magplano kung ano ba yung mga dapat nilang gawin. Good day everyone! Nandito ako ngayon para sabihin kung ano ba yung mga conflict sa movie na pinanood ko, na pinamagatang Summer Hill. Dito, ang mga estudyante is ayaw nilang mag-aral. So, yun yung parang napapansin ko na conflict sa movie na pinanood ko. Isa pa dito is, wala silang magandang facilities na napapansin din ng karamihang magulang na kung saan nila pinupunta yung mga anak nila. Yung ibang mag-aaral naman ay mayroong iba't ibang mga pangangailangan na kailangang resolbahin, katulad nung dalawang main character na si Maddie and si Ryan. Si Maddie is meron siyang failure na kung saan si Maddie ay may trauma sa pagsusulat. Then, si Ryan naman is may broken family na kung saan iiwan siya ng tatay niya doon sa school na yon at hindi na babalikan agad-agad. So, ang moral na aking naisip tungkol sa movie na pinanood ko na Summer Hill is yung as a student, kailangan meron kang sariling desisyon or rules para sa sarili mo, para sa ikabubuti mo bilang isang mag-aaral. So, kailangan as a student, meron kang individual decision na ayon sa alam mo at hindi mo pa alam. So, what are the solutions na ginawa ni teacher? So, he lets the students enjoy what they want to do while they learn. In the movie that I already watched, which is entitled Summer Hill, the students play a significant role as they were given a freedom to choose what they want to learn and when they want to learn it. They also participate in school meetings where they can voice out their opinions and vote on important matters. This unique approach and education is a central theme in a movie, and the student roles reflect this. The role of community in Summer Hill movie, or yung ambag ng community dun sa movie na pinanood namin is the community nagpi-play siya ng crucial role. The school itself is community where everyone, including student and staff, has an equal say in decision making. This democratic event foster a sense or responsibility and sila ng respect among its members. The community outside the school also plays significant role. The movie depicts the tension between Summer Hill and conventional educational philosophy in the traditional expectation of the broader community, represented by the school authority.
sa movie na napanood ko na Summer Hill, na-realize ko na as a student, kailangan alam mo kung ano yung mga alam mong gawin na dapat mong gawin. Sa akin, na-realize ko habang pinapanood ko yung The Summer Hill is patungkol sa pag-aaral. Masyado ng parang natitrigger na tayong aralin lahat para lang maipasa mo or maiano mo sa standard mo, na kung saan pinapahirapan mo na yung sarili mo, na hindi mo na kayang mag-enjoy as a student. So, na-realize ko sa movie na Summer Hill is, mas okay pala na gawin mo muna yung kaya mong gawin as yourself, na mag-enjoy muna. Huwag mong i-pressure yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo pa kayang gawin. So, dapat enjoy mo muna yung sarili mo. Huwag mo munang i-pressure. Yun lang. After I watched the Summer Hill movie, I realized the value of freedom in education. The movie demonstrates that the freedom in education lead to self-motivated learning and personal growth. It's a realization that traditional educational system may not be the one or even the best way to educate children. And that's all. Thank you. So, based sa napanood kong movie about Summer Hill, ang moral lesson na napulot ko dito is kahit na naka-student center yung school na iyon, dapat natuto pa rin tayong gumalang sa mga teacher natin. Kahit na hinahayaan nila tayo mag-decide para sa sarili natin or hinahayaan nila tayong mag-decide on our own. For me, the moral lesson in the Summer Hill movie are respect for individuality and self-determination. So why did I say that? Because respect for individuality emphasizes the importance of respecting each other's individual unique interests and learning phase. This is to teach us to value diversity and individuality in our own lives. The second one is self-determination, because the students in Summer Hill movie are and take charge of their own learning. So, my realization after watching Summer Hill is students will get freedom of learning and doing activities of their choice. At some point, ang moral lesson dito is that minsan, yung mga estudyante or minsan tayo mismo, gusto natin ma-experience yung isang bagay for us, then na parang matuto sa bagay na yun na parang, ito pala yun. Ito pala yung mangyayari. Ito pala yung consequence dun sa action ko. So, the next time na gagawin ko yun or gagawa ako ng isang bagay, dapat pag-isipan ko muna bago ko gawin. So, my moral lesson about the movie that I watched is kailangan i-enjoy natin yung pag-aaral natin, and then hindi natin kailangan isipin yung pag-aaral natin. Kailangan mag-enjoy while studying, nag-i-enjoy din tayo. Hindi pwedeng palagi na lang yung pag-aaral yung iniisip natin. Yes, nasa isip natin yung pag-aaral, pero dapat ini-enjoy din natin yung life natin. So, moral lesson na napulot ko namin sa pinanood naming movie na Summer Hill is that children learn best with freedom. Ang narealize ko sa movie pinanood ko about Summer Hill ay meron siyang negative and positive effect. Ang movie Summer Hill kasi ay nakafocus sa student-centered. So, ang positive effect nito is natututo yung mga student sa sarili nila. Kumbaga, hinahayaan sila ng mga teacher na sila mismo yung makaresolba ng problema. And then, ang negative effect naman nito is
parang hindi na sila masyadong nakikipag-cooperate sa teacher. Parang mas pinaniniwalaan na nila kung ano ba yung nasa isip nila or kung ano ba yung mga gusto nilang sabihin. At yung realization naman dito is that dun sa movie kasi, dahil nga yung mga estudyante, super student-centered sila, at sila mismo yung gumagawa ng mga rules and regulations dun sa school na yun, is that parang dahil sila mismo, they're not qualified enough para mag-make ng decision para sa ikabubuti ng school na yun. My realization to the movie that I watch or we watch is pwede din palang yung mga students is gumawa ng rules for their own. Dun sa rules na gagawin nila is pwede nilang respect yung isa't isa, and then andun yung mga management to support that meeting. So, di ba, paano na lang pag mga estudyante yung mga gumagawa ng rules para sa sarili nila, di ba? So, I realize, pwede din pala. Good day everyone. Ang realization ko about sa movie na Summer Hill ay doon kasi sa movie na yon may isang batang ang gusto niya is masunod yung mga gusto niya. At naisip ko na kung ako si Ryan, hindi dapat ganoon ang action or way ko ng pagharap sa mga bagay-bagay. Dapat kung ano yung binigay sa'yo, matuto kang makontento. At ang moral lesson ko naman sa movie na ito, may mga bagay pala somehow na dapat maranasan muna natin bago matutunan para mas matuto tayo sa susunod. That's all. Thank you. Charing!